Hello, kamusta kayong lahat? Ako nga pala si Wayan, isa akong international student dito sa Australia. At ito na ang pangalawang taon ko ngayon dito. Napag-desisyonan kong mag-start na itong YouTube para ma-share ko naman sa inyo yung mga experiences ko and kung paano ako nakapunta dito sa Australia. So muna magpakilala. So sino nga ba ako? Kagaya nung nasabi ko, ako si Wayan. Isa akong normal na bata lamang nung nandiyan pa ako sa Pilipinas. Isa akong high school graduate at ang tinapos ko ay STEM sa Calamba, Laguna. Pagkatapos ko ng high school, di ako makapag-decide kung ang kukunin ko ba ay architect or maging engineer kasi inline naman siya sa family business namin. Pero hindi ko alam talaga kasi nung graduate ako, pandemic pa nun. And then hindi ko alam kung kakayanin ko ba yung pag-aaral. Ayoko naman na pumili lang ng course para masabi na nag-aaral ako. Kasi nga, mamasayang lang pera nung mga parents ko. So, nag-take ako ng more than a year ata na parang academic break. So, yung 1 year at mahigit na yon, tinitignan ko kung or fini-figure out ko kung kaya ko bang maging engineer or maging architect. Pero kasi yung mga kaibigan ko noon o mga kaklase ko, ganun din nung kinuha nila. Ayun ang sinasabi nila, mahirap daw. So parang ako nagdadalawang isip pa ako. And then dahil nga nasa bahay lang ako, matawag mo akong spoiled na bata. So kain tulog, ganyan, laro-laro lang ako. May PlayStation ako noon. And then sa tinitira namin, may parang clubhouse. So may pool doon. Minsan-minsan tambay ako doon. Then yun lang ang day-to-day kong ginagawa. So isang beses parang sabihan ako ng mama ko na trabaho ko na lang, tambay ka lang naman dito eh. Pero ako, di ko din naman alam kung ano yung kukunin kong trabaho kasi high school graduate nga lang naman. And then at that time si Papa is bumisit dito sa Australia. Binisit niya yung mga kapatid ko. And then nalaman niya ng mga ate ko, so dalawa sila dito. Nalaman nila hindi ako nag-aaral and then hindi naman ako nagtatrabaho. Tapos naguguluhan pa ako kung ano yung gusto kong kunin. So isang beses kausap ko yung eldest namin. And then sabi niya, Balong, tingnan na lang mag-aaral dito. Then ako, syempre, parang wala naman akong patutunguhan kung magiging tambay lang ako doon. Sabi ko, sige. Sabi nga nila, pag may opportunity, grab mo lang. Grab mo lang, edi ako. Sabi ko, sige. Then nakala ko yung magiging process, madali lang kasi nandito na nga yung mga ate ko, ganyan. Tutulungan nila ako. And then, hindi pala. Kasi, iba yung way na naging way nila para makapunta dito. So, hindi sila naging student para makapunta dito. And too late naman na para maging petition. Too late na kasi over 18 na ako at that time. Tapos, yun. Yung sinabi nila na ngaral ako dito, hindi naman namin alam kung paano gawin. So ako, research talaga.
research, ganyan. Tagal din, mabot din ata ng 1 taon na hanap-hanap ako ng mga info, paano makapunta dito, ganyan. Then, hanggang sa, yun, nood ako mga YouTube channels. Stumble upon isang group na parang Filipino students in Australia ata yung pangalan. And then, yun, basa-basa ako dun. Yun sa nakita ko na kung mag-agent pa o ano. Kasi yung mga na-research ko din, medyo inconsistent yung mga sinasabi nila. So ako, conflicted din yung mga nag-gather ko na information. So parang nagsapalaran na lang din ako or hoping na tama yung kinuha ko, ganyan. Kasi by the way, nag-agent ako. And then yun, tinulungan nila ako. Chinek nila kung okay na ba lahat ng documents ko and all. Tapos hindi ko lang sure kung ngayon same pa din yung process, kasi nung time na process ako is GTE yung tawag. So genuine temporary entrant. So it's like letter siya na isusulat mo for immigration na check nila ba yung background mo or something. So parang ano lang, kukwento mo yung buhay mo doon, ganyan. So tinulungan din nila ako doon, tinulungan nila ako sa paggawa nun, ganyan. Then yun, dinouble check nila ano, hanggang sa napunta na ako dito. Yun. So ang pinag-aaralan ko nga pala dito ay ang pagiging isang chef. So malapit na ako matapos. Pangalawang year ko na to. Yan, hanggang dyan na lang muna siguro. Kasi madami pa akong video na balak gawin dito. So madami akong nakaplano ng mga content. Ganyan. Pwede din kayong mag-comment sa baba kung ano yung mga gusto nyo itanong sa akin. Basta, hindi lang ito yung para magiging content dito sa channel ko. Kasi gusto ko kayo isama sa parang day-to-day life ko, ganyan. So yung gusto kong makita nyo kung ano yung experience ko din dito. Kasi may kaibigan na din ako dito, ganyan. And so pakilala din sila sa inyo. Kaya yun lang, sana suportahan nyo ako dito sa YouTube channel ko na to. And sana mag-subscribe kayo. Thank you.